Hello mga sir, welcome back po sa aming channel. Isa na namang unboxing and testing nitong diving flashlight na galing kay Trustfire. Ayan ang kanilang DF50. Tingnan natin mga sir yung nasa loob ng box na ito. Meron itong kasama na user manual, battery. Ito yung battery niya mga sir. Meron itong katumbas nito yung tatlong piraso na 21700 na size ng battery. Charging cable. Ayan. Ito pala mga sir yung USB Type-C. Meron ng charging port dito sa kanyang battery. Ayan, dyan yan i-charge mga sir. Meron din yung battery indicator at charging light indicator. Ayan. Meron din siyang kasamang lanyard mga sir. Ito naman mga sir yung o-ring, mga spare o-ring. May kasamang pang lubricant dun sa. Yan, meron din siyang spherical bracket mga sir. Ito na yung pinakahihintay natin. Trustfire DF50. Ayan mga sir. Tingnan nyo yung kanyang body. Ayan na. Ganyan yung size niya. Meron siyang tatlong klase ng ilaw mga sir. Merong white light, red light, at saka ultraviolet. Nakikita nyo mga sir yung nasa gitna. Yan yung white light niya. Tapos dito naman yung kanyang ultraviolet, yung violet light niya. Tapos doon naman sa baba yung kanyang red light. Siguradong secure, hindi makakapasok yung tubig. Ayan yung loob niya. Ayan mga sir yung tamang pag-install ng kanyang battery. Yung switch pala nito mga sir, ito. Yan yung switch niya. Waterproof na switch. Pag gagamitin natin ito mga sir at isisisid na natin sa dagat. Ayan mga sir, subukan na natin yung kanyang modes. Napakadali lang ng pag-switch on ito mga sir. Kailangan natin lang yan na i-press yung kanyang switch ng 0.5 seconds. Yan yung kanyang high mode na 6,500 lumens. Yan, napakalakas. Next yung kanyang low mode. Tapos ito na yung kanyang violet. Ayan. Kapag kulay puti mga sir, litaw na litaw yung object o yung bagay na iilawan mo. Yung mga kulay puti kagaya nito. Ayan. Next, yung kanyang red light. Mas maganda ito mga sir, subukan kapag tinest dive na natin. Yan, cycle lang yan mga sir. Ang isa pang kagandahan sa flashlight na ito, meron siyang memory function. Kaya halimbawa kapag ikaw ay nasa pagsisid na at ang huli mong ginamit na light, kung saan mo siya pinatay, halimbawa dito sa blue light, dito sa violet light, kapag dyan mo siya pinatay, dyan mo rin siya mabubuksan. Yan, hindi mo na kailangang i-cycle pa yung switch mo para mamatay yung ilaw at hanapin mo pa kung alin yung mode na dati mong ginamit. Kung gusto mo naman yung red, ayan, i-switch off mo. Meron siyang memory function. Ang iilaw niyan ulit ay yung kulay red. Ayan, 0.5 seconds yung pag-press para sa on or off ng kanyang light. Ayan mga sir, meron din itong SOS mode kapag siya ay naka-off. Gaya nito mga sir. Yan yung SOS nya. Yung kanyang parameters mga sir, ayan. Tapos yung kanyang mga
ibang functions. Mga sir ay merong battery power indicator. Tingnan nyo mga sir. Ayan, umiilaw yan ng kulay green kapag 80 to 100%. Pag naman yellow na, nag-yellow naman itong ilaw dito sa kanyang switch, ibig sabihin 40 to 80% na yung kanyang battery. Kapag naman nag-red yan, yung kanyang light dun sa kanyang switch, ibig sabihin 10 to 40% na yun. At kapag nag-flashing red naman, ibig sabihin 1% to 10% na yung battery life niya. Ayan mga sir, meron din ito mga sir na lock function. Kapag ito naman ay ilalak mo, kailangan mong i-double click yung kanyang switch ng mabilis. Ayan, kapag nag-flash yung kanyang ilaw na ganun, ibig sabihin nakalock na siya. Kaya kapag pinindot mo siya, magpa-flash ng 2 beses yung kanyang low light mode. Kahit yan ay diginan mo pa ng 2 seconds, yan, mag-flash para yan kasi nakalock siya. Paano siya i-unlock? Kailangan ulit siyang i-double click ng 2 beses. Ayan mga sir. Ibig sabihin, unlock na siya. Yan yung SOS niya.